Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan na kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa namin kailanman. At ng sambayanan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang pagkatapos ng kanyang pagbabata. Maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya ay buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya ay kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit, bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya, at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog.
masayang sigawan ang ipinansoob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan, awitan ng hari, siya'y papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanya, pagtawag sa atin. Ito ang kaluwalhatiang inilaan niya sa mga Kanyang hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa sa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibot at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit.
at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang kanyang sinabi na ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali. Ang magandang balitang hatid sa atin ng pag-akyat sa langit ng mahal na pong Jesus Nazareno, sa atin po siya sa mas epektibong paraan, mas dama at mas malawakan. Ang sa ati para bang absence niya, ironically, ay magiging presence niya. Walang iniwan yan sa paglayo, isang halimbawa ng inyong anak na nasa tamang edad na. Ang dati mong baby na patakbo-takbo noon, palakad-lakad sa gitna ng simbahan, ngayon ay malaki na. Nag-uumpisa na sa sarili niyang buhay. Bubukod siya, parang mawawala. Pero mas mararamdaman mo ang giftedness ng pagkakaroon mo ng minamahal ngayong malayo siya. Alam mong nariyan lang siya. Iba ng anyo ng pagiging nariyan. Nagme-message sa'yo paminsan-minsan, tumatawag, nangungumusta. Mas dama na hawak ka niya sa kanyang puso, malayo man siya. Iba na ang paraan niya ng pagkalinga sa iyo kumpara dati. Malay mo, ipinag-iipon ka pala niya ng sarili mong bahay o kaya ng sarili mong sasakyan. Ikinukuha ng health insurance o health card para ang kung saan ay hindi halata. Hindi man siya laging nandoon sa inyo, nagpaparamdam ng kanyang presensya, pero yung kanyang absence, lalo mong nararamdaman ang kanyang presence. Pagkalinga at pagmamahal na ibinibigay, lalo na sa panahong inaakala mong napakalayo niya. Kung hindi siya umalis, baka nanatili siyang bata sa iyong paningin. Kaya sabayan mo siya sa kanyang paglaki. Kinakailangang pareho kayong mag-mature. Ngayong siya ay umalis, adult o matured siyang sa iyo ay babalik. Sa pamamaalam ng mahal na pong Jesus Nazareno, bukod po sa ito ay nagtuturo sa atin kung paano magpanalanginan sa isa't isa. Ito rin po ay naghahabilin sa atin sa Ama. Hinihingi niya sa Ama na kalingain tayo at ipag-adya sa kasamaan. Hindi lang po yun, ipinapahayag din po niya sa Ama na ibinilang na niya tayo bilang Kanya. Ang paglisan po niya ay para mas makasama natin siya sa naiiba at mas nadaramang paraan. Umakyat siya sa langit pero ipagbibili niya tayo sa banal na Espiritu. Kaya hindi tayo dapat matakot saan man tayo akayin ng Espiritu Santo. Mas malalim po kasi at mas ganap ang presensyang ito sa atin ng Diyos kaysa dati. Pero, iiral lang po ang bagong anyo ng presensyang ito sa paglisan ng dati.
yung dati niyang paraan ng pagiging naririto. Minamahal kong mga kapatid, ang pamamaalam po ay hindi taliwas. Hindi po ito kontra sa kalooban ng Diyos at sa ating makabuluhang samahan. Magiging taliwas po ito kung ang pamamaalam ay ginagawa ng punong-puno ng galit at pagkasuklam, pagsumpa at pagtatakwil, kung namamaalam nga. Pero kapag ito po ay ginagawa ng naaayon sa likas na daloy o ikot ng buhay, may tuturing po itong isa lamang bahagi o transisyon ng mas mayaman, mas masagana, at kung minsan ay mahiwagang aspeto ng buhay at pakikipag-ugnayan. Iisod-isod pa po natin ng kaunti ang ating pagninilay sa pag-akyat ng mahal na pong Jesus Nazareno sa langit, nang nakafocus naman sa Kanya mismo. Kung inyo pong nasusundan, ang pag-akyat po sa langit ay hindi nangangahulugan na okay, nagkatawang tao siya, saglit, 33 taon lang, bumalik sa langit, ngayon ay gumagawa pa rin, hindi nga lang natin nakikita. Hindi po ganon. Ano ho? Hindi rin po kasi tinatapos o binabago ng pag-akyat niya sa langit ang kanyang pagkakatawang tao. Ulitin ko lang po yun, ano? Kasi hindi naman ako marunong sumigaw sa humiliya para magbigay diin. Ang alam ko lang ay mag-ulit para magbigay diin. Ang gusto po nating bigyang diin ay hindi po tinatapos o binabago ng pag-akyat ng mahal na pong Jesus Nazareno sa langit ang kanyang pagkakatawang tao. Bumalik man sa Ama si Jesus, mananatili naman si Kristo kasama natin. Ang katagang Kristo po kasi ay may ibig sabihing sumasa atin ang Diyos dito sa sandaigdigan. Kaya nga po tinatawag tayong katawan ni Kristo. Sumasa atin siya, kaya makakapagpatawaran tayo gaya ng pagpapatawad niya. Maaari din po tayong maging instrumento ng paghilom o healing ng iba kung paanong pinaghihilom niya tayo. Maaabot din natin ang ating kapwa kung paanong inaabot niya tayo. Sa pamamagitan natin, magpapatuloy po ang kanyang paglingap, pagtataguyod, at pagmamalasakit sa tulong ng Espiritu Santo. Sa ganito pong paraan natin na isisilang ang kanyang presensya. Ito po yung tinatawag na birthing o rebirthing of God's presence in the world. Sa madaling sabi, minamahal kong mga kapatid, ang pag-akyat niya sa langit ay naglalarawan ng misteryong ito. Ang ito po na aking tinutukoy ay yung muling pagsisilang sa Kanya sa sandaigdigan sa pamamagitan natin. Kasi ito pong misteryong ito ay hindi lang pangyayari sa kanyang buhay, kundi pagbibigay linaw din sa buong kahiwagaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa pamamagitan po nito, naging maliwanag sa atin kung ano ba ang itsura at anyo ng pag-ibig at kalooban at habag ng Diyos. Mahal na poong Jesus Nazareno, manatili po sa amin ang bagong anyo ng inyong presensya. Magsitayo na po ang lahat.
Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ang malwalhating pag-akyat ni Jesus sa kalangitan ay hudyat ng kanyang patuloy na pamamagitan sa Diyos at sa atin. Idulog po natin sa Ama sa langit ang ating mga panalangin at ang pangangailangan ng simbahan. Atin pong sabihin, Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Patuloy nawang magpatotoo ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa magandang balita na Hesu Kristo, lalo na sa panahon ng karahasan, pang-aabuso at kasinungalingan. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Gampanan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin magpahayag ng katotohanan ng may paggalang sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Puspusin nawa na Espiritu ng Panginoon ang mga namamahayag na dumaranas ng panggigipit dahil sa tapat nilang pagtupad ng kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Mapuspos nawa ng galak at kapananatagan ng loob ang mga nanay sa kanilang patuloy na paglilingkod sa kanilang pamilya at maging matatag nawa sila sa gitna ng mga pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Panginoon ng kalwalhatian, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, iakyat po natin sa kinaroroonan ng mahal na pong Jesus Nazareno lahat ng mga personal nating intensyon na hindi nabanggit sa panalangin ng bayan at mga nakasulat sa ating altar. Manalangin tayo. Dakilang Ama, bumalik na ang iyong anak upang makibahagi sa kaluwalhatian mo. Patuloy nawa namin siyang makilala at paglingkuran sa aming pagpapahayag ng mabuting balita, lalong-lalo na sa tulong ng makabagong teknolohiya. Hinihiling po namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyig sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tayo po ay Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ipinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagalingin ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Loobin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon, upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ama naming mapagkalinga, dinggin po ninyo ang aming panalangin at pagkalooban ng pagbabasbas ang lahat ng mga ina. Basbasan mo po sila ng lakas na nagmumula sa iyong banal na Espiritu, sapagkat sa pamamagitan nila natutunan ng mga anak kung paanong tumayo at lumakad, kung paanong magsalit at maglaro, at kung paanong makalapit sa iyong banal na harapan sa pamamagitan ng tapat na pananalangin. Pagkalooban mo po sila ng kalusugan at kapayapaan, ng galak at kaligayahan, upang kanilang patuloy na madama ang iyong pagkaling at pagmamahal. Gayon din aming isinasama sa panalangin ang mga babaeng walang nakakaalaala, lalo na ang mga tahimik na itinataguyod ang kanilang pamilya, at tumayong ina sa kanilang mga inangking mga anak, naglilingkod ng mga mababang loob at nagtitiis ng hirap sa buhay para sa kapakanan ng kanilang asawa at mga anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, sa araw na ito, ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng kanyang anak, upang buksan ang pinto at ng aakyatan ninyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ng pagpapakita ni Hesukristo sa mga alagad, matapos na siya'y mabuhay na muli, ipagkaloob nawang siya'y magpakita sa inyo ng may awa sa paghuhukom para sa buhay na walang hanggan. Kayong nananalig na lumuklok si Kristo sa kanang kamay ng Diyos Ama, ay makadamanawa ng kagalakang hatid ng kanyang pamamalagi sa inyong piling, hanggang sa katapusan, alansunod sa pangako niya, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po rin at pagpalain ng kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at mga pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazaret. Salamat sa Diyos.